Ay, magandang hapon mga boss. Medyo maaga tayo ngayon mga friend ha. Mga camping, mga friend. Pag-usapan natin ito si Magalong. Umamin eh. Kasi talagang Duterte siya. Inamin niya. Pero bago lahat, bigyan muna natin ng isang pasakali. No? Mamaya magkulab tayo mga friend ha. Ito si Magalong. Pinakitaan na tayo ng pera. Nakalimutan na natin lahat yung kasalanan ng politiko. Dapat matuto na ang Pilipino na mamili ng tamang leaders. Kasalanan din natin eh. Pinakitaan na tayo ng pera. Nakalimutan na natin lahat yung kasalanan ng politiko. Dapat matuto na ang Pilipino. Magbibigay ako ng reaction dyan. Mamaya, handali ah. Sa totoo lang mga friend, tama naman yung sinasabi ni Magalong. No? Kasalanan ng mga bumoboto. Dahil nga pinakitaan lang ng pera, binoboto na. Magalong, panahon pa ni Matusalim yan. Talagang yan na ang eleksyon sa Pilipinas, para ka naman bago ng bago. Pag wala kang pera, hindi ka mananalo. Ha? Kaya kung sisisihin mo, kung ako, para sa akin, ang sisisihin ko, yung kwalifikasyon ng isang kandidato. Dapat itong COMELEC hindi tanggap ng kandidato, maski na may kaso. As long na hindi pa raw siya napapatunayang nagkasala, tinatanggap. Ano nangyayari? Kagaya si Digong, 80 anyos na, tinanggap ang magtumakbong mayor. Asan ngayon? Nando doon. O, sira na raw ang ulo. Isipin mo nga yan, nanalo pa, landslide. Di ba? COMELEC talaga may kasalanan. Tsaka yun nga dapat palitan na yung sinasabing in order to be a candidate, you must Filipino citizen know how to read and write. Napakababa. Senador, tingnan mo si Kimo, andun ngayon si Kimo, si Lito Lapid, nandun doon. Wala namang ginagawa. Wala silang nalalaman eh. Sa kanilang in-applyan. Samantalang mag-apply ka nga lang ng messenger, puta, dapat college level ka pa eh. At least eh. Lahanapan ka lahat ng clearance. Kung ganyan kaluwag yung mga ng COMELEC para sa isang kandidato aplikante bilang public servant, puta, talaga magkakaleche-leche. Tanga na yung botante, katanggap pa kayo ng kandidatong tanga na may pera, na may impluwensya, mananalo nga. Di ba? Pero kung may educational attainment man lang sana, ang isang kandidato bilang mambabatas nga eh. Yung mga kinukuha po, maski mambubutas, wala man nalalaman. Hindi ako nakapagtapos, hindi ako pero puta. Hindi na ako kailangan maraming utak dyan eh. Di ba? O ito, sabi niya, kasalanan din natin. Kasi bigyan na ng pera, tumatanggap na. Ikaw, ano ka ba? Ito, pakinggan ninyo mga pre na. Analisiyahin natin, no? Si Mayor Benji Magalong. Si Idol Ted Pailon ito, no? Kaninang umaga lang yata ito, 6 hours ago. Meron itong 94,693 views, ha? Magalong pumalag sa aligasyon ni Trillanes na protektor umano siya ng mga Duterte. Pumalag. Pero tingnan mo yung pagkakapalag, ha? Mayor Benji, good morning po, Mayor. Good morning po, Sir Ted. Good morning, Chacha. Oo. Idol ko talaga to eh, si Ted Pailon. Magaling magtanong eh. Pati si DJ Chacha, ang galing. Sorry kami obligado lang umistorbo sa inyo, Mayor, kasi gusto ho namin kayong kunan ng reaksyon. Go, Cha, please. Yes po, Mayor Benji, ano po bang reaksyon nyo dito sa sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na kayo daw po ay protektor at kaalyado ng mga Duterte? Tignan niyo yung sagot ni Magalong, ha, mga friend. Nagtataka nga ako, DJ Chacha, bakit siya nag-a-accuse ng ganyan eh. Alam mo, siguro Ang tanong lang, mga friend, sabi raw ni Trillanes na kayo ay kaalyado ng mga Duterte. Kung ako, simple lang, hindi. Bakit ako maging kaalyado ng mga Duterte? Wala. Di ba? Pero siya ka iba. Tingnan mo ang sagot. Aminado siya, kaalyado nga siya ng Duterte.
lang siya siguro pinagdadaanan, kaya siguro intindihin na lang natin siya. So, wala pong katotohanan iyon, Mayor. Oh, inulit pa ni DJ Chacha. So, wala ho katotohanan yon, Mayor. Kasi tinatanong siya, ano masasabi nyo? Sinasabi ni Senator Trillanes na kayo ay kalyado ng mga Duterte. Ang sagot niya, iba, hindi niya sinabing hindi. Nagngangaka siya ng mga kaya, tapos sabi ni DJ Chacha, so walang katotohanan yun, Mayor. Tignan mo naman sagot niya. Dapat sagot niya, oo, wala. O, di ba? Tignan mo sagot niya naman, ha? Mo kasi DJ Chacha, no, at Sir Ted, di ba? I've investigated Mama Sapano. I've investigated yung pagkawala ng 900 plus na AK-47. Yung nangyari kay Albayalde. Ang tinatanong sa kanya kung kalyado ka ng mga Duterte, yung akusasyon sa iyo ni Trillanes. Ang sagot mo, mama sa paano na eh. Sakit sa ulo. Yeah. Di ba? Nung Mama Sapano, I owe President Pinoy or President Noynoy so much. Nakulong ako during the time of PGMA, na-delay yung aking mga promotions. In fact, muntik pa nga ako na-attrite, ano? Kasi sumobra na yung years ko sa pagiging colonel ko. And I was taken out of the PNP and brought to PIDEA. Kaya nakita mo yung pinagdaanan ko talaga. And then when President Noynoy take over, na-fast-track yung 1-star ko, 2-star ko. So I owe him so much. Ano? Pero when I started investigating the Mama Sapano incident, there was so much pressure para i-whitewash ka investigation. Ano bang ginawa ko? Diba? I performed the mandate to seek out the truth and to tell the truth. Yun ang ginawa ko. So ano ba yung pagdududahan pala sa akin? Ganon din yung AK-47 na 900 that ended in the hands of the NPA. 5 generals and 3 full colonels, mga upper class ko sa PMA, mga underclass ko sa PMA, na very close sa akin. I have to file cases against them. Na-dismiss nga sila. Ganon din yung investigation sa Bucor. Napanood niyo siguro ito kanina mga. Tignan niyo yung reaction ni DJ Chacha. Kaya hindi ko alam kung ano yung binabanggit niya eh. Hindi ko talaga siya maintindihan eh. Pangalawa, si Secretary Vince Dizon, si Secretary Charlie Galvez, si Secretary ng ating... Ang tanong lang, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na ikaw ay kaalyado ng Duterte. Tingnan mo sagot oh. Kung ano, ng Secretary Anyo. They all serve under President Duterte. Does that make them protector? Nagustuhan yung performance nila eh. Nagustuhan yung performance nila. Mahina lang si sa totoo lang. Sabit-sabit eh. Totoo eh. Maano lang eh. Swerte yung mga na ito, mga naging general ni Digong. Oo. Lahat ng inapoy ni Digong, mga naging ni Digong, nagamit sila ng todo, di super yaman. Oo. Siguradong super yaman mga to, malamang sa Diba, we have handled, I handled thousands of people when I was in the Philippine National Police. One way or the other, may magustuhan kang mga official mo at sundalo mo na magandang performance. Magugustuhan mo sila, bibigyan mo sila ng break. Dahil they perform, they deliver. Does that make them a protector? Protector ako kung sakaling nagkamali ako. They will also perform every time na meron silang ibang boss. These people will always perform. Ganon din ang nangyari sa amin. Na-perform kami, nagustuhan kami ni President Duterte. Ngayon, nag-perform kami, nagustuhan kami ni... Basta susunod ka kay Duterte. Hindi ka magagalaw. Siguradong very good ka. Magalong. Tingnan mo nga si Kibulog, di ba? Nagustuhan ni Duterte. Si Michael Yang, nagustuhan ni Duterte. Ano siya sa tabi ni Duterte? Basta wag kang kukontra kay Duterte, magugustuhan ka talaga ni Duterte, di ba? Lord. Lalo si Bato. Gusto ni Duterte si Bato. Di ba? Nagamit niya nga ng todo-todo sa EGK niya, sa patay-patay-patay, di ba? Nagustuhan niya lahat di ba? Ay, naku, Magalong. President BBM. So, does that make us a protector? Hindi ko makuha yung logic eh. Oo. Mayor Benji, may binabanggit po dito si dating Senator Antonio Trillanes. Sinasabi po niya, una, Yan.
sinuportahan niyo daw po sa Yan. eleksyon si Senator Bongo. Pangalawa, sinasabi niya rin po na 2022 niyo pa daw po alam itong issue sa flood control. Bakit daw po ngayon niyo lamang ito isiniwalat? Yun po. Sa totoo lang mga friend, no? Ha? Kesa si Magalong ang kinuha nito si PBBM, mas mabuti pa si Trillanes na. Tama ba ako? Comment lang ho kayo, ha? Kesa ito kinuha, na halos aminado na siya na 230 boys. Ang daming problemang iniwan itong Duterte na sinasabi niya. Sabi kasi niya, nabudol nga ako. Ganda kasi, anti-corruption siya. Biglang pinuri si Digong. Kaya nag-vlog ako na nabudol ako. Kasi nga, dapat tinanong dito. Pero may hindi sila magtatanong. Ibig mong sabihin, Magalong, ikaw believe kay Digong sa mga nangyari nung kapanahonan ni Digong. Ganun sana tanong ni Pero wala di ba? Tuloy natin. Sinasabi niya, dahil daw po ba kaalyado kayo Oo. o takot kayo sa mga Duterte? Alin daw po Yun. ba doon? Anong sagot niyo po dito? Ito na naman yung Handa sagot. ka bang gumastos? Duterte, alin daw po ba doon? Anong sagot niyo po dito? Ayan, ano sagot? Hindi ko siya maintindihan din Ako nga, nagulat nga ako dyan sa flood control kasi sa Cordillera kasi halos walang flood control Ang karamihan dyan, rock netting, asphalt overlay, road opening. Yan ang mga abot ko Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na alam ko yung flood control Oo. Alam ko, sabi ko nga pero nagsisinungaling Opo. Mayor, Pero banggitin... definitely hindi ako nagsisinungaling dito. Oo, banggitin Si DJ Chacha gumagano, no? Ang ganda ng tanungan dito, mga friend, ha? ko lang po kasi merong isang incident na sinabi din po actually nitong si dating Senator Antonio Trillanes na nung 2022 nyo pa rin daw po alam yung tungkol dun sa rock netting scam, not just flood control. Doon po, anong tugon nyo? Tsaka yung sinasabi niya na 2022 pa, ha? Si Digong pa ang presidente. Alam na dati ni Magalong yung rock netting na sinasabi. Pero wala siya sinasabi. Eto na ngayon, nag-iingay na siya nung panahon na ni Marcos. Tuloy. Pinuportahan nyo nga daw po si Bongo last election. Totoo din po ba yun? What does it have to do with the rock netting? Umamin, no? Yes, I supported Senator Bongo kasi ang laki na naitulong nila sa amin during the pandemic. Kanina sabi niya, kasalanan din niya Hindi niya. Kasi bigyan lang kayo ng pera Binoboto niyo na di yun na, di ba? Sinuporta ako kasi malaki tinulong sa akin yan di binigyan din siya ng pera. Di ba? Alam na makatulong si Bongo na bunganga lang. Siyempre, itinulong ni Bongo, pera. Ay, nako. Tuloy. Hindi ba kung ikaw mayor, kung sino na mga nakatulong sa'yo na every time na may nangangailangan ka, patas tumawag ka, ang bilis na suporta. Hindi kaya... Ba't hindi ka naman tutulungan nga? Hindi ka nga kumukontra sa Duterte. Di isang tawag mo lang dyan. Ang daming pera ng Duterte. Boss. Paano ang pera yan? Di ba? Pero hindi lang... Siya ba lang ang paano yung iba na nasalanta ng mga nung pandemya? Nung pandemya, sinasabi tulungan sa pandemya. Pandemya, lumaki yung utang. Nung pandemya, yun yung Parmali scandal, di ba? Wala siyang bunganga doon. Kasi tinutulungan siya. Ni Duterte. Isasabi niya, pandemya, tinulungan daw siya nangangailangan sila sa kinuha ni Bongo, si Bongo, para tulungan mo, para mo na tinulungan si Duterte. Mumula na ako. Ay, nako, Magalong. Tuloy. Kaya susuporta ka rin sa kanila. Lalo-lalo na if the people, the lives of your people are at stake, the health of your people are at stake, tapos bawat tawag mo lang in the same day, di-deliver ka agad. Ano na lang yung tatalikuran ko ba? Isang tawag lang, deliver agad. Daming kwarta. 625,000 lang ang kapital nung Parmali. 12 billion yata yung 41 billion pa yata Yung
kinurakot doon sa lintik na pandemya eh. Nagkabaon-baon talaga doon. Pero si Magalong, isang tawag lang. Eto na agad, pera. Suporta. Ikaalyado ka nga eh. Ikaw naman, Magalong pa. Tuloy. Sila. No. Maski na meron silang, people are not perfect. Oh. In the same manner na kami rin naman, di naman kami perfect. Oh. Kaya hindi ko maintindihan talaga kung bakit gano'n ang mga salita niya. Kaya nga sabi ko, itindihin ko na lang. May pinagdadaanan lang siguro. Una mo, So inamin mo na ikaw ay Duterte boys. Yun lang yun. Kasi sabi mo tinutulungan ako ng Duterte. Di Duterte yan. Ano aasahan niyo dyan ng investigasyon? Malamang pa to mga pre na ito Baka yung Davao, wala pa siya sasabihin doon. Sa mga 51 billion, wala siyang gagalawin doon. Advisor yan na kinuha ni PBBM. Siya ay advisor. A-advise nyo niya, imbestigahan yung flood control sa Davao. Kung saan dinala yung 51 billion na sinasabi na pondo ng distrito ni itong si Pulong Duterte. Never! Baka hindi pa rin ito mag-imbestigar sa mga project ni ni Diskaya Baka malamya pa ito Bakit? Sosyo ni Bongo. Number 1 contractor ni Duterte nung panahon niya. Yung kayamanan na yan, hindi naman nasasabing ngayon lang nakuha sa panahon ni Bongbong Marcos. Kailangan namang yumaman siya ng ganyan sa loob ng 3 taon. Panahon pa ni Digong, talagang namunini na yan, Diskaya na yan, at hindi lang yan, marami pa yan. Tuloy, basta dumikit ka kay Digong, bilyonaryo ka talaga Pero yun nga, ayan, karakan sila Harry Roque, hindi malamang paliwanag kung paano sila yumaman. Tuloy. wala naman akong issue sa kanila. Hindi ko naman siya binabanggit. Then suddenly, bigla nila akong binabanatan. No? Hindi ka binabanatan, Galong. Inaano lang ni Senator Trillanes na talagang para sa kanya, ano aasahan nga sa'yo? Duterte boys ka. Mga involved dito, yung mga Dismaya na yan, Diskaya na yan, Bongo na yan. Yan ang malalaking mga nakakuha proyekto. Tuloy. Ayoko na lang mag-comment. Paano lang? Alam mo, take the high ground na lang tayo. Mayor, kaya nga po napaka-importante rin na kahit pa paano mapakinggan po ng bayan ang inyo pong panig dito po sa isyong ito na pinupukol ni former Senator. So napakinggan na. Napakinggan na natin yung paliwanag niya sa sinasabi ni Senator Trillanes. Inamin niya yan na talaga siya ay Duterte. Napanood ko yung kay Secretary Ronald Llamas, yung analysis niya rito kay Magalong, Mukhang ang titirahin nito, may posible na ang bibirahin ni Magalong si Saldico. Yun. Si Saldico, sino ba si Saldico? Sino ba? Di ba? Si Saldico, yan ang binibira ni Sara Duterte. Di ba sinasabi sa Duterte, ang Kongreso pinatatakbo lang ng 2 tao, si Saldico at si Romualdez. Yun ang imbestigahan ni Magalong, si Saldico sa si Romualdez. Pero ang Duterte, sa pananalita ni Magalong, libre. Kasi nga, may utang na loob daw siya nung pandemya. Lord. Yung baka yung perang binibigay siya sa pandemya, Magalong, yung galing doon sa sa mga overpricing ng mga face shield, mga face mask at lahat ng mga, di ba? Basta nung panahon ni Duterte, tahimik ka. Ngayon ka na lang maingay. Yun lang yun. Ibig sabihin ni Senator Trillanes. Ito, mga friend. Paano ka, itong Dismaya na to, dapat ito, lahat ng proyekto nito, imposible namang na walang proyektong ginawa sa Davao to. Number 1 kontratista ni Digong to, di ba? Tignan mo naman ang mansyon.
Kalawak ng bahay na to. Pero hindi mo siya akalaing bahay dahil malamansyon sa sobrang ganda at sa sobrang laki. Nakita nyo, ayan pa lang yan, bukana pa lang ng bahay ng mga diskaya yan. Pero makikita nyo, nakakalula na sa daming mga palamuti at mga figurine na mamahalin. Ayan, dyan sa taas. Yan ang mga sinasabi ng malaking halaga. At ayan, dito pa lang. At paglabas, meron tayong makikita dyan na kanilang mga alaga na koi fish na malalaki at magaganda talaga na masasabi mong talagang marangya ang kanilang pamumuhay. Napakalawak ng bahay na to. Pero hindi mo siya akalaing bahay dahil malamansyon sa sobrang... Paano ka, ito mga friend ha? Paano mangyayari kung itong si Sara Duterte ang magiging presidente? Kaya dapat si PBBM talagang dapat ito tapusin na. Kaya lang yun nga, napakarami pa talagang mga kampo nito, itong mga Duterte na to, na nasa Malacanang mismo. Tapos yung pa, ang kinuha pa nga, itong si Magalong, si Trillanes lang sana, no, mga friend, para sa inyo, ba? Ito, ano mangyayari kapag si Sara Duterte, si Duterte na ang susunod natin Pangulo sa 2028? Patay. Sara Duterte na ang susunod nating Pangulo sa 2028. 1. Lalaganap ang graft and corruption. 2. Mapapauwi si Digong nyo. 3. Maabswelto si Quiboloy. 4. Maibenta ang West Philippines Sea. 5. Magiging probinsya ng China ang Pilipinas. 6. Magkakaroon ng... Ito siguradong ito mangyayari mismo. Balik lahat. Pamumugaran na naman ng mga hindi ko masabi mga kampo ng kadiliman ang Malacanang at ang buong wala na, magkakaleche-leche na. Tukhang double barrel. 7. Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. 8. Si Baste ang magiging anti-drugs at crime czar. 9. Maabswelto si Harry Roque at magiging chairman ng PAGSCOR para maibalik ang Pogo. 10. Si Quiboloy ang magiging Divine Spirit Advisor ng Pangulo. 11. Babalik ang ROTC. 12. Si Maharlika ang magiging General Manager PCSO. 13. Si Kitty Duterte magiging chairperson ng MTRCB. 14. Maabswelto si Alice Guo at tatakbo ulit ng governor ng Tarlac. 15. Si Banat, may tagapagsalita ng Pangulo. Si Banat Bay daw magiging tagapagsalita ng Pangulo. Tagabig yun. 16. Maabswelto si Atong ang 17. Davao na ang magiging kapital ng Pilipinas. 18. Magiging legal na ulit ang online e-sabong. 19. Magaganap na ang The Big One. 20. Maghihiganti sa mga Marcos. Ano mangyayari kapag si Sara Duterte na ang susunod nating Pangulo sa 2028? 1. Lalaganap ang graft and corruption. 2. Mapapauwi si Digong nyo. 3. Maabswelto si Quiboloy. 4. Maibenta ang West Philippines Sea. 5. Magiging probinsya ng China ang Pilipinas. 6. Magkakaroon ng tukhang double barrel. 7. Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. 8. Si Baste ang magiging anti-drugs at crime czar. 9. Maabswelto si Harry Roque at magiging chairman ng PAGSCOR para maibalik ang Pogo. 10. Si Quiboloy ang magiging Divine Spirit Advisor ng Pangulo. 11. Babalik ang ROTC. 12. Si Maharlika ang magiging General Manager PCSO. 13. Si Kitty Duterte magiging chairperson ng MTRCB. 14. Maabswelto si Alice Guo at tatakbo ulit ng governor ng Tarlac. 15. Si Banat, may tagapagsalita ng Pangulo. 16. Maabswelto si Atong ang 17. Davao na ang magiging kapital ng Pilipinas. 18. Magiging legal na ulit ang online e-sabong. 19. Magaganap na ang The Big One. 20. Maghihiganti sa mga Marcos. Ano mangyayari? Yun mismo ang mangyayari, mga friend. Kaya lang may kulang dito. Ano magiging pwesto ni Amy Marcos? Bago tayo mag-collab, tingnan muna natin itong Sana may ganito sa Senado, no? Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo,
Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingin lang tayo? Sino kaya dito? Bigyan niyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives, tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Why is the Philippines always... Sana may ganyan tayo mga friend, no? Oo. Kaso walang pag-asang magkaroon pa ng isang ganyan, no? Ang maleta para po ito kay Yusek, siya po yung nag-approve ng project, ng kontrata. Ito po, 25% po ang makukuha ni Yusek. Ready for delivery na po, isang maleta para po ito kay Yusek. Siya po yung nag-approve ng project, ng kontrata. Ito po, 25% po ang makukuha ni Yusek. Ready for... Sa totoo lang mga friend, no? Kung gustong maging malinis sana, itong mga flood control na to, at itong korupsyon na to, Trillanes kesa Magalong. Diba? Tulad na tayo. Layo. O, si Trillanes, hindi siya Duterte. Oh. Tsaka talagang si Trillanes, yung in-expose si Trillanes tungkol sa mga Duterte, mga nakawan, mga involvement ng Duterte sa mga tatawag nating mga kinasuhan niya mga Duterte, smuggling sa custom, asan na yung Davao Club doon? Sino ba inimbestigahan natin? Nawala na naman. Si Guban, ano rin sa Kongreso, tsaka yung isa na nakakulong ngayon, sila ang nadali ng pag-i-import ng drugs. Pero sinasabi na nga nila na sila ay member ng Davao Boys. Nagbagay sila ng 5 milyon para na hindi na hinaharang yung kanilang mga kargamento. Marami na namang inubos na pera ni Juan de la Cruz doon. Wala rin nangyari. Yung kinaso ni Senator Trillanes sa mga Duterte, kay Pulong Duterte, wala pa rin nangyayari. Di ba? Yung kinaso ng NBI na grave threat kay Sara Duterte, wala pa rin nangyayari. Wala. Taong bayan talaga dapat gumalaw. Dapat talaga, sabi nga, diba? Sana. Dapat parang kagaya ni sa Africa, Revolutionary Form of Government. Alexander Halili, shout out. Dapat maghubot-hubad siya at magtatakbo, sigaw-sigaw at magkakanta. Biglang iiyak at biglang tatawa. Dapat ganun gawin niya. Digong, may nagpapayo sa'yo, si Alexander Halili. Welcome to the club. Dapat ganun gawin mo. Kaya kung minsan maraming nagpayo rito, talaga namang lupit. Yan, pwede gagawin yung kay Alexander Halili. The Brother Ludovico, shout out. Blessed morning, Karo kayo, to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ikaw din. Palabas lang yan. Hoy, Digong, Dutae. Yan ang karma mo sa mga pinagagawa mo sa bansang Pilipinas. Diyan ka na matotodas. Kung hindi magbabaliw-baliw, hindi gaganda. Pag ginanda niya yung arte niya, baka sakasakali. Bernadette Herrera, shout out. Librado ulit. Michelle Edwin, Mike, shout out my friend. Happy birthday, ka-warrior, Shervin Sapeda. And many more birthdays to come. Sabi niya. Marilyn Yangkintin, shout out. Karox, malapit na kasi ang trial, kaya gumagawa na naman ng kalokohan. Kalokohan yan. Taktika nga yan. Di ba? Galing talaga dito si Kupalman. Mabilib ako sa'yo. Totoo. Ang hirap isipin niya mga depensa mo, Kupalman. Talagang kailangan talagang napakaganding lawyer. Pero dagdagan mo. Sabi mo kay Digong, magkakanta ka riyan. Ganon. Kung ganyan lang sasabi mo, may amnesia, wala. Matatagal lang kayo dyan. Maraming payo rito, Kupalman. Mga ka-warriors dyan sa style na baka lumusot. Ruben Lantin, shout out. Killer yan, kaya sira ulo. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless Kalat ni.
Si Magalong, namalata ko rito. Wala mo talaga wala mo siya gagawin, kundi umamin, di ba? Pero yun nga, ewan ko, paano siya, kalat ni Bayaw dito. Sundin, para maabsuelto si Parin Digong, ay dapat sundin nyo ang payo namin ni Kasani. Magbilang siya ng bituin, sabay jakul. Sigurado na pauwi na siya dito sa Pilipinas. O, di ba? Tanga-tanga rin. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Ang dapat gawin nitong si Digong, magsalita ng salitang Bisaya at mix ng Tagalog. Tapos kumanta ka ng isang paborito nitong kanta. At kunwari, magsisigaw ka, sabay iyak at tawa. Yan, baka sakali makalusot ka sa judges ng ICC. Total, ang isip mo, kahit noon pa lang, buwang na at nasa niban ng isang sandamakmak na kaluluwa ng demonyo. Totoo, nung pang demonyo lahat niya. Elizabeth Iscareo ulit. Pinaka-worst president ever sa kasaysayan ng ating bansa, ang mga Duterte na yan. Ewan ko ba kung bakit sarado ang utak ng mga DDS na ito at mga ibang Pinoy na sumasampalataya dito. Maraming ganyan kasi, Elizabeth hindi nila matanggap na tanga sila. Especially yung mga naniniwala din sa mga kulto nato, ng Kibulog, Iglesia. O ano po. Isa lang ang Diyos. Ay, naku. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. At mga naging politiko pa, na grabe ang tingin nila dito. Sa parang Diyos ang akala nila dito. Totoo. Siguro nga kasi, karamihan sa niniwala dito, utak ng isang demonyo din. Tama ka dyan. Mga kampon na sila ng demonyo dito sa lupa. Gaya sinabi ko, ito ang impyerno. Kaya yung sumasamba dyan kay Digong na yan at kay Sara na yan, mga kampo ng demonyo. Ganun lang kasimple, di ba? Bakit? Sinabi na nga ni Digong na hindi siya pwede sa langit ng punta sa impyerno. Bakit? Kasi nga maraming sexing babae doon. At si Sara Duterte, sinabi niya, siya ang magiging presidente ng impyerno. Itong mga sumasamba rito, talagang wala na silang ano sa langit. Talagang gusto na nila sumama kay Digong at saka kay Sara Duterte sa impyerno. Diba? Tuloy natin kay Elizabeth, Siguro nga, kasi karamihan sila utak demonyo din. Para sa ganun, para ayunan nito ang kilos ng isang halimaw at kasing liit ng utak ng ipis ang mga ito. Totoo. Buti pa yung ipis, may utak ang mga yan. Erlinda Aquino, shout out Ewan ko ba naman kay BBBM, sa dami naman ng makukuha, si Magalong pa. Kaya ang nagpapahama kay PBBM, sarili din niya, nadadamay tuloy tayo. Alam naman niyang DDS din yan. Ayun! Sana makarating kay His Excellency itong mga comments natin, mga friend, Rolando Edralin, shout out. Malabo nang pumalit si Cayetano. May balita din na kontrata si Diskaya sa Taguig na more than 1 billion worth of flood control project. Kaya mahihirapan ang mga DDS group of crooks para majority block ang Senado. Subukan nila para taong bayan na talagang malsa. Rolando ulit, para kay Digong Duterte, para matapos na kaso niya, ay ipakain na lang siya sa buhaya dyan sa ICC. Hindi pwede yun. Due process. Shelly J. Zero, bakit andyan yung mga DDS Karoks? Mukhang nakikisabay sila sa rally na matitino Para bang sabihin marami silang mga DDS. Yun nga, sasama yan, hahalo yan Oo, asa na yung 32 million kuno na bumoto daw kay Inday Takaw. PBBM, pakulong mo na yung mga magnanakaw na mga yan. Wala kang katahimikan dahil dyan sa mga yan. Hindi ka ba napapagod sa mga yan? Ay, nako. Ewan nga dyan. Friend Sherwin Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out.
Sabi ni Pen Shervin, no? Pambungad po, pasasalamat po sa mga at pagmamahal po sa buong Ka-Warriors para po sa pagbati sa inyong Tia Deli para sa aking centennial birthday po. Maraming thank you po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, sa aming pinunong si Rox. Mabuhay ka po at tunay na alagad ng tagat hambalos po ng mga pasaway, ng mga buhayang hagum at mga bugok na itlog na lagi po nating binabanatan araw-araw. God bless po, Sir Rox. At ingat ka po palagi. God bless, Brent Shervin. Walang katapusan na salamat at pagbati sa inyong certified at legit na karayuma. Mabuhay ang taong. Mabuhay po tayong lahat. Leoprino Lanesa, shout out. Ang payo ko kay Tatay Digong ko, para maniwala ang ICC na may mental issue siya, ay dapat paglalaruan niya yung tae niya bago niya ihagis sa mga dingding. At yung gwardiya niya, siguradong next week ay nasa Pilipinas na siya. Mahina si Koopman. Huwag natin, baka mamaya, walang biro, gagawin yan. Tagal naman na si Raul yan eh. Leoprino Lanesa ulit oh. Siguradong magiging milyonaryo kung may gugurgur kay Eric Celes. Balita ko na maraming magbibigay ng gantimpala galing sa Europe at Amerika. Ewan ko. Mendoza, Eddie, shout out. Lamas at kinain yung ebak niya araw-araw, medyo maniniwala ang ICC. Kayang gawin yan, kala mo. Kipista Bunaaw, shout out. Monyo nga yan. Kaya nga niya murahin ng Diyos, ba't di niya kayang gawin yan? Sabi ni Satanas, tanga mo. Ganito ang gawin mo. Kainin mo ang ebak mo para makalaya ka na dito. Sabi ni Satanas sa kanya, gagawin yan. Demonyo nga eh. Kipista Bunaaw ulit oh. Good evening po kuya at samahan ko po sa buhay at sa mga Ka-Warriors. Maraming salamat po sa maagang pagbati po sa birthday ko. Chupista ulit oh. Mr. PBBM, iintay namin ang pang-apat na kasama sa Independent Commission. Sana wag po silibayan, baka matuluyan na akong mahulog sa inuupuan ko. Utya mo kung appointed rin ni Digong yung pinalit eh. Yung kinuha eh. Mamaya may nag-comment dito ha. Hindi ko alam ha. Chupista ulit oh. Kuya si Singson na isa sa ICI kapatid pala ni Chavit Singson. Naku, sana rehas itong kapatid ni Chavit. Oh, sana nga. Mukhang parehas naman. Kasi batang Pinoy eh, di ba? Chupista ulit. Bakit po kaya may pasurpresa pa sa pang-apat na kasama ng ICI? Di kaya si General Torre yun? Wish ko lang. Hindi. Supreme Court Justice eh. 3JC Hope, shout out. Ibang usapan na yan. Pag andyan si General Torre, babaliktad ang mundo ng mga korap na yan. Baka si Jinggoy biglang magbakasyon sa ibang bansa. Si Boy Dila naman baka biglang magpare. Ako ba dito? Kaya bumulong na naman dito na kunin si Magalo. Pipisa ulit oh. Arte mo tanda. Nakakasuka na ang mga palusot ninyo. Totoo. Mary Lebron, shout out ha. Good morning Sir Rox. No skipping ad, sabi niya. Joe Film, shout out. Si Digong, matagal ng baliw yan. Yun nga sabi ko naman, Joe Films, diba? Kahit bago pa yan maging presidente, nangangampanya palang baliw na, ay malaki na ang sira sa ulo ng taong yan. Pero sa lahat ng baliw, yan ay yung pinaka delikado kasi yan yung baliw na maparaan at nag-iisip ng matindi kung paano siya makakawala sa lahat ng mga kahayupan na ginagawa niya sa mga kahayupan ginagawa niya sa sangkatauhan. Attorney Cristina Conti, huwag kayong gakagat sa pain ng matandang demonyo na yan. Ituloy ang paglilitis
alang-alang sa mga pamilya ng biktima ng EJK. Yan na nga. Ben Torres, oh. Talaga namang hindi sumasagot ng matinuyang si Duterte. Sa mga reporter, puro comedy yan. Pag ini-interview at walang sa katinuan. Talagang baliw talaga yan. Antayin mo yung puta, nag-iimbestiga yung si Dick Gordon sa malaking anomalya doon sa Parmali. Alam ka puta, ang kulit ng gago, siya nangikialam, ba? Presidente yan. Ang iniimbestigahan, korupsyon. Tama ba yun, Magalong? Ben Torres ulit, oh. Kaya gusto niya na mga DDS utak kriminal, dapat pumatay siya ng isang nurse. Kaya gusto niya ng mga DDS utak kriminal, dapat pumatay siya ng isang nurse niya sa ICC para maniwala ang ICC na may sira siya sa ulo. Hindi yung kumain lang siya ng EBAC, pwede. Romeo Calusa, shout out, ah. Good evening, Karox. Itong Senado, parang may gagawing katarantaduhan sa leadership. Tinutulak nila si Boy 10K para maging SP. Hoy, mga senador ng Duterte, huwag ninyong guluhin ang Senado. At Marcoleta, parang may gusto kang pagtakpan. Magkano ba ang offer sa'yo? Gusto ba yung magaya sa Nepal? Isip kayo, kami ang very power. Tandaan yan. Oh, totoo. Tanga-tanga. Romeo ulit, oh. At itong si Ceres Calvo, umayos ka, animal ka, puro ka rally, mabuti pa, umuwi ka sa inyo. Alagaan mo yung apo mo. Punyeta kang kalbo ka, butasin ko yung ulo mo. Eh. Wala, dapat yan, sinasharpnail. Walang ganun kasi si Bongbong, eh. Wala siyang mga, parang walang gun si Bongbong, eh, no? Gaya ni Digong, talagang marami. Ba? Romeo ulit, oh. At para kay His Highness PBBM, bakit ka pa lumayo sa paghanap ng independent body? Nandito naman ang grupo ng Ka-Warriors. I-appoint mo si Karox, Romeo at ibang members. O di ba, Karox? Patay sila, ah. Sumagot si 3JC po, yes! Pinaka-the best suggestion yan. Pag hindi ba naman naalantad lahat ang flood control fund scam na yan, eh. Di lang talaga ako makapaniwala, pati si Atayde, sangkot. Sayang ang pangalan na naniwala. Sayang ang pangalan niya. Naniwala akong sangkot siya. Pucha, bukas papadala ko sa'yo, 3J Shop ka. Papadala ko sa'yo kung ano yung Atayde na sinasabi, ha? Puta, kriminal pala yung mga hype niya. Silva Nolusa, shout out. Asong baliw na di makasex. Asong baliw na di makasex. Mayabang na manyakis ang ugat niya sa ilalim. Nagkulang na sa libing. Totoo. Yan kaya nasisiraan ng tuktok yan. Wala siyang mga pastoral na binibigay ngayon sa kanya. Igagaya nung panahon na nakakalaya si Ibulog, pag kailangan niya ng pastoral. Saan na kaya si Arlen Stone? Wala nang balita. Ed Torres, oh. If Lenny wins, walang sigurong ganyan na ginagawa nila kay BBM. Kulong sigurado mga yan. Totoo, ha. Ted, oh. May inilagay na daw na chairperson sa ICI, si BBM. Ito daw ay si ex-Supreme Court Justice Andy Reyes, appointed ni Digong noong 2017. Dalawa na kayang DDS ang nasa ICI. Patay tayo dyan. Totoo ba yan, Ted? Hindi ko alam yan. Ayan, oh. Appointed rin pala ni Digong yan. Ala na. Ano, sayang. Pasisweldoin niyo pa yan. Taragis na yan. Klase. Ay. Palpak na naman kung sinong bulong brigade na bumulong sa iyo niyan. Ako, His Excellency. RJC po. Alam mo, Sir Rox, di naman ko mo sinabi ni Kuponman na may cognitive impairment si Gongdi, automatically payag na ICC sa gusto ni Kupman. Kaya pinospone yung September 23 para bigyan din ng time ang ICC na ipasuri sa mga eksperto ang health ni Gongdi. Natural, di naman basta-basta sasang-ayon na lang ang mga kay Kupman.
Di naman komo na postpone ang hearing and makakauwi na sa Pinas si Gongs D. O, di ba? Yun. Kaya nga kulang nga, sabi ko na nga sa'yo, 3G shop ko eh. Kulang sa ingredients yung pagiging baliw mo, digong. Marami na nagpapayo sa'yo rito. Andyan yung kainin mo yung tayo mo, mga ganon. Naghubot-hubad ka riyan, o, yung mga ganon. Para maniwala na ikaw talaga ay isang may sira sa ulo. Diba? O kaya murahin mo na murahin yung Diyos. O, diba? Kagaya ng ginagawa mo nung nandito ka sa Pilipinas na minumura mo yung Diyos. O, diba? Tanga-tanga mo. PJ Shop ulit o. Sir Rox, oo naman, sa edad na 80 years old, may mga matatanda na nagiging makalilimutin na, pero nakakaalala pa din pagkatapos. Sa kaso ni Gongs D, no? Maaring maging advance ang kanyang cognitive impairment dahil sa nakakulong nga siya. Maaring maapekto ng utak niya dahil hindi nga sanay nakakulong, pero hindi sapat ang dahilan niyan para sa ICC. Itigil na lang ang hearing. At saka ang prosecutor dapat tutulan itong ganitong scheme ni Koopman. Alam naman natin na strategy lang ito para di matuloy ang hearing. Pinangangalandakan ni Kitty Sara Pulong na maayos at malusog si Gongs D. Payat nga lang. Wala naman silang nababanggit na nagiging makalilimutin nga siya. O di ba, style ni Koopman, bulok. Kaya nga, pero laki ng sweldo niyan, talagang bigat na. Koopman, galing na strategy mo, putang ina. Panis na dito yan, pambarangay lang yan eh. Yung mga may sakit, putang ina. Ay, naku, Koopman. 3J Shopo. By the way, Sir Rox, happy birthday to your devoted Rocky Warriors, Miss Beautiful Lola Basyang alias Tia Deli. Si Friend Servin yun, friend. Nawa ay maging masaya. Di ba ba kayo nagkakakota? Parehas lang kayo nandiyan sa ibang bansa eh. Nawa ay naging masaya ang iyong karawan at pagpalain ka ng Panginoon Diyos na mas malusog pangatawan, sharp mind, healthy lifestyle, at masayang pamumuhay. Maligayang kaarawan sa iyo, Miss Servin Sapeda. Love, love, love. PJ Shop ulit oh. Sir Rox, tungkol dito kay Magalong, aray ko po. Ayan. Ano man ang dahilan ni BBM, sana worth it. DDS yan si Magalong, kaya nga itong silibayan ang lakas mang Alaska kay Atty. Claire. Kakampi niya yung Magalong na yan. Well, buti na lang at special advisor lang siya ng ICI. Yun nga, anong special? Nai-advise niya si Magalong. Batang Digong. Ligtas na si Digong. Ligtas na si Pulong. Ligtas na yung Davao. Ganun lang kasimple. Inamin niya. Kung di naman mag-aas ng advice ang ICI sa kanya, di mabuti. Huwag na lang mag-ask kay Magalong ng advice para siguradong di siya makaporma sa ICI. Tama ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Kaya nga lang, bakit pa itong si Excellency, kinuha mo yan? Sus Mariosip ka. Amo niyan, si Digong. Kaya kung minsan nagdududa ako, ano ba to? Teleserye? Naglulukuhan ba tayo? Kinukuha mo mga bata ni Digong. Minumura ka naman ng mga pamilya ni Digong. Anong klase? PJ Super. Ay, may magandang balita ba? May magandang balita rin naman tayo, Sir Rox. Yung DDS Youth Cardena. DDS Youth Cardena ba yun? Buti lang, na-confirm na hindi makakaupo sa Congress dahil nga sa kapalpakan nila. At ang papalit sa pwesto nila ay ang Gabriela. Wow, maganda yan. May representative ang mga kababaihan sa Congress. Itong Cardema na ito, salot ito sa Congress. Kaya ang bigat niyan. Yan ang Duterte Youth Party List. Alain mong nananalo yung mga putang. Anong klase yan? Para ano yung Duterte Youth Party List na yan? Di ba? PJ Shopper, Sir Rox, alam mo bang may gamot dyan kay Gongs D para manumbalik ang kanyang memory? Ako, di ako doktor, pero alam kong may gamot dyan. Hulaan mo kung ano. Ako pa, alam ko na
Pag nakauwi si Gongti sa Pinas, tanggal ang memory loss niyan. At tiyak na magaling na siya at mas malakas pa sa kalabaw. You wanna bet, Sir Rose? Alam ko rin yan, kala mo, ikaw lang ha. Ay, mission accomplished mga friend. Hanggang bukas pumuli. Umuntik tayo inabot na isang oras, oh. Oo. Oo, alas 6 pa lang tapos na, oh, di ba? Makakatulog ako na maaga, ha, mga boss. Happy birthday ulit, Friend Shervin Sapela, at saka Chupista Bonao, no? Advance. Ay, no. His Excellency, ano ba yan? Trillanes sila sana kinuha mong advisor, special advisor sa ICI. Sureball ka pa na hindi amoy Duterte pag sinunog. Diba? Ewan ko sa'yo. God bless na lang mga boss. Good night.